Musta? May bagong anime na naman tayo ngayon. Like and subscribe ka na rin para lagi kang may topic sa bibi mo. At huwag kalimutang i-all ang notification bell nang lagi ka pong updated sa ating uploads. Salamat. Yuki Wakamura, pakilala na nga sa bida nating binata, na may pambihirang galing sa paglilinis na kinabiliban na nga ng mga tropa nito, at maging pagtahi ng mga natastes na butones ay basic lamang dito. Ayos ka talaga Yuki, pagkamangha na nga ni Boy Nguso dito. Ayon naman sa bida natin ay tinuruan daw kasi siya ng kanyang kapatid na babae, since ang kalalakihan nga raw sa mundo nila ay di pinagpala ng kapangyarihan kaya kailangan nilang bumawi sa ibang bagay. Tsaka no choice ako at binabanatan ako ng ate ko kapag di ako nasunod sa kanya. Paliwanag na nga ni Yuki sa mga kaibigan nito na bagamat napangiti sa sinabi ni Yuki ay natigilan ng mabanggit nito ang kanyang ate. Sa pag-uwi ni Yuki ay bigla na nga lang itong natigilan ng mabalot ng makapal na hamog ang buong syudad. At dito napagtanto na siya ay napunta sa dimensyon ng Demon Capital Motto, pilit kinalma na nga nito ang kanyang sarili sabay binunot ang isang manual na naglalayon tulungan sila sa sitwasyon na ganito, kung saan pinaliwanag na anumang oras ay pwede kang mapunta sa Motto na isang alternate dimension na konektado sa mga gates, at kalat sa buong Japan, at ang kaganapan at mga kagipay na pinsala nito ay tinatawag na Motto mishaps. Iminungkahi na nga ng manual na kung sakaling mapadpad sa Motto ay pumirmi lamang sa iyong lugar at hintayin ang Demon Defense Force. Sa kasamaang palad ay namataan ng mga halimaw itong si Yuki, na agad na ngang tumakbo papalayo at ayaw niya nga raw mamatay sa lugar na ito. Hanggang sa kung saan ay bigla na nga lang dumating ang isang halimaw na may sakay na isang chicks, na to the rescue sa ating bida na lubos na gulat. Kung saan pang isingisi na nga itong si ate at ang malas daw ng bida natin at agad pinagkaguluhan ng mga halimaw sa Motto na tinukoy nitong Shukis. Walang ano-ano'y isa-isa na nga nitong binanatan lahat ng kaharap na halimaw, at huwag nga raw mag-alala itong binata at nandirito raw siya para iligtas ito. Sabay nagpakilala na si Kyoka Uzen, ang commander ng Demon Defense Force ng 7th Squad. Rekta umalis na nga sila nang makita na nagsedatingan ang mas marami pang halimaw. Gamit ang isa sa mga Shukis na kinontrol ni Kyoka gamit ang kapangyarihan nito. Sa kanilang pagtakas ay dumating na din sa eksena ang mga kasamahan ni Kyoka, na nagpakilalang sila Hamari Azuma, Nei Okawamura, at Shushu Suruga ng 7th Squadron. Pasiklab na nga si Ate Pink ang buhok na tila may built-in na radar na at eneska ng buong paligid, at sinabing may mga kalaban sa gawing 6 at 9 o'clock nila. Nang malaman nito ni Kyoka ay iniutos nito sa mga dalaga na sila na bahala sa mga humahabol sa kanila habang siya naman ay sisiguraduhin daw muna ang kaligtasan ng binata at ilalayo sa mga kalaban. Bago maghiwa-hiwalay ay may pahabol na paalala na nga itong si Ate Green na sumunod nga lang daw sa mga utos itong binata nang masigurado ang kanyang kaligtasan, sabay labas ng kanyang pangmalakasang revolver na pinagraratrat na nga lahat ng nakasunod na kalaban sa kanila. Abat di rin nagpahuli si Ate Yellow na bigla na lamang lumaki at naging higanti, na lubos kinamangha na nga ni Yuki at sa lahat nga raw ng mga babae na nakatanggap ng kapangyarihan mula sa Peach na tanging tumutubo sa Motto, ang Demon Defense Force nga raw ang Bukutangi na biniyayaan ng pangmalakasang kapangyarihan pagdating sa combat. Kalaunan ay nagawa na ngang matalo nila Pink, Blue at Yellow ang mga halimaw na sa kanila ay humahabol, sabay tinugunan ng bata na kanilang nailigtas. At pinag-alala kung nakarating na raw ba ng ligtas ang kanilang commander na si Kyoka at ang binata sa kanilang dorm. Nang hinayang naman sila at di nga raw nila nakita na nakipaglaban ang kanilang kinakamanghaang commander, hanggang sa nagulat na nga sila nang magising ang bata na kanilang nailigtas na hinahanap ang nakakatandang kapatid nito. Samantala, paliwanag mode naman itong si Ate Kyoka, na may 3 alituntunin nga raw na dapat sundin ang sinumang biktima ng Motto mishap. Una, stay put ka lang at maghintay sa rescue. Pangalawa, kapag namataan ng Shuki ay huwag bida-bida at unahin ang kaligtasan ng sarili at tumakbo na parang wala ng bukas. Pangatlo, huwag madaldal at itikom lamang ang bibig. Natahimik na nga lang si kuya mo hanggang sa bigla na lamang sila natigilan nang may makitang bata na hinahabol ng isang Shuki. To the rescue na nga si Bibi Kyoka ngunit sa kasamaang palad ay nadali ang kanilang sinasakyang Shuki at may kabagalon. Kaya para mapigilan ang mga kalaban ay muling binunot ang kanyang espada at pinagwa-wash-wash ang kalaban. Abat di rin nagpahuli si Yuki at inagapan ang muntik ng Map Isaac na bata, buti na lamang at naabutan sila ni Kyoka na siya nangangham ati sa kalaban, sabay naglabas ng pangmalakasang barrier at medyo olot sila sa dami ng kalaban.
Lubos na bahala na nga itong dalaga at okay lang daw sana kung mag-isa siyang mapuksa ng mga kalaban. Ngunit since may ibang tao siya na kasama ay kailangan niyang lumaban hanggang sa huli, sabay na pa-flashback na nga at bakit daw sa kanya napunta ang inireklamo nitong abilidad niya. Natampulan na nga ng tukso at pangmamaliit at kailanman daw ay di magiging Supreme Commander kahit anong gawin nito. Ngunit sa kabila nito ay ito na nga ang nagsilbing apoy sa naghuhumindik na dibdib ng ating bidang dalaga at ipapakita niya daw sa mga ito na magiging Supreme Commander siya kahit anong mangyari. Teka, di ko pa nasusubukan gamitin ang kapangyarihan ko sa tao, pagmumuni-muni na nga ni Kyoka na napalingon sa ating poging bida. Hoy supot, ano pangalan mo? Tanong na nga nito kay Yuki. Agad nagpakilala naman ang binata sabay iminungkahi na nga ng dalaga na may kailangan daw siya subukan para magawa nilang makatakas sa sitwasyon nila. Sige naman si tanga at gagawin daw niya lahat makatulong lang at makaligtas sila, hanggang sa mawala na nga ngiti nito nang sabihin ni Kyoka na simula ngayon ay slave na siya nito. Iminungkahi na nga nito sa bata na sa tabi na muna ito at magtakip ng mata at manahimik. Sabay pinahiga na nga ang binata bagamat natatarantat sinabi ng dalaga sa kanya na ipanglalaban siya sa mga halimaw. Mula sa malayo ay natanong na nga sila ng ibang miyembro ng 7th Squadron habang itong si Yuki naman ay di mapagtanto at tila instinct daw na gumalaw na lamang ang kanyang katawan nang ailapit sa kanya ni Kyoka ang daliri nito. At nang dilaan niya nga ay bigla na lamang nag-activate ang isang spell na bumalat na nga sa bida natin ng sandamakmak na kadena, at Kilauna ay nag-transform sa isang mala-Digimon na character. Nalubos kinagulat na nga nilang lahat, maging ni Kyoka at di niya raw inakalang gag-ana ang kanyang kapangyarihan sa binata. Pasiklab na nga itong si Yuki at binasek lang ang mga kaharap na kalaban, piw-piw dito, wash-wash doon, nalubos kinamangha na nga ni Bibiko at pambihira raw ang lakas ni Yuki. Abat di rin talaga nagpahuli ang mga Shukis at nagkumpola na nga para mas lumaki sila, bilang sagot sa lakas na pinapakita nitong si Yuki. Ngunit olats talaga sa kabila ng pangmalakasang mga atake na ibinibura nito sa mga bida natin, na binasek lamang siya at ginawang paputok. Nang matalo nga nila ito ay muli nang bumalik sa pagiging tao ang binata, na lubos ng hihihina. Commander, teresibat na tayo, ika na nga ni Ate Blue ngunit mauna na nga raw sila at may pag-uusapan pa raw sila ng binata, na okay na nga lang din at umalis. Pinahanga mo ako boy, di ko akalain na ganoon ang magiging resulta. Mukhang ang pagiging slave mo ay kailangan na nating gawing permanente, ika na nga sa kanya ni Bibi Kyoka, na kinataranta na nga ni Yuki at teka lang naman daw. Sa gulat nga ng binata ay bigla na lamang siya hinalika ng cute-cute na dalaga, at sinabing yun daw pala ang gusto ng pag-ibing binata. Paliwanag na nga ni Kyoka na ito raw ang premyo ng kanyang abilidad, kung saan bilang kanyang master, ay obligasyon niya na bigyan reward ang kanyang slave. Kada trabaho at task na natatapos nito aces ba ito na nga ba sinasabi ko sana all na naman, hahaha. Lubos na ang gatag na nga lahat ng mga ngatog sa binata at nakascore na nga ng keys sa pagka-Diyosa-Diyosang dalaga, at first time ng tanga na maka-experience nito. Di pa nga dito natapos at sinabi ni Kyoka na todo nag-effort daw kanina ang binata kaya tinanong kung nais pa nito ng isa pa, na agad kinataranta na nga ng supot nating bida at nagkaditulak-tulak na nga ang chicks na dalaga. Medyo nainis naman ang pa-blush-blush si ate at sinabing maging siya ay walang kontrol sa kanyang katawan at nararamdaman, dahil ito nga raw ang kabayaran ng kanyang ability. Nakilaw na inilaplap na naman nga ang jackpot nating bidang paayaw-ayaw pero sinalo din naman lahat na hype ka. Wala na ngang nagawa si Yuki kundi manigas sa kanyang kinahihigaan at tanggapin na lamang ang reward ng kanyang master abat parang dihado pa si kuya mo, haha. Natulala na nga lang ang binata matapos ang mga pangyayari at di niya raw inakala na ang kanyang first kiss ay mangyayari sa Mato. Habang itong si Kyoka naman ay nagkwento, na kahit isang Shuki lang daw ang makalusot sa Earth ay magreresulta na sa sandamakmak na kalamidad. Kaya sinabi kay Yuki na todo-todo ang pagnanais niya na maging Supreme Commander ng mapuksa ang mga ito, dahil ang kasalukuyang Supreme Commander daw ay masyadong pab-ibig, at sa tulong nga raw nitong binata ay nakikita niyang posible na ito. Sabay isiningit na nga na magtrabaho raw sa kanya itong si Yuki. Moment na nga ang binata at ang tanging mapagmamalaki niya lang raw ay ang kanyang housekeeping skills, ngunit sa gulat nito ay mas nagustuhan pa nga ng dalaga at sakto raw. Tsaka nakita daw ni Kyoka ang tapang na taglay ng binata nang iligtas nito ang bata kanina sa laban nila. Dito na nga napaisip si Yuki, na walang naghihintay sa kanyang kinabukasan sa kanilang mundo, kumpara sa Mato kung saan kaya niyang labanan ang mga Shuki kagaya kanina, at mapaghihiganti niya pangaraw ang kanyang ate kung nagkataon.
Tsaka mukhang worth it naman daw at may mga pa-reward sa kanya ang cute-cute na dalaga kaya omoo na nga ito sa huli. Matapos ang kanilang pag-uusap ay dinala na nga siya nito sa Demon Defense Force dorm, kung saan nananatili ang mga dalaga. Huwag nga raw mag-alala ang binata at napapalibutan ito ng isang barrier, at simula raw ngayon ay dito na siya magtatrabaho. Pang-ising-isi na nga itong si Yuki at sa wakas daw miyembro na siya ng Demon Defense Force hanggang sa nagkagulatan na nga sila nang sabihin ni Kyoka na simula ngayon ay caretaker na ng dorm ang binata. Uy teka lang, kala ko member nyo na ako, pagsingit na nga ng nagulat na binata. Ayon naman sa commander ay tuwing may laban ay slave niya ito, ngunit pag wala naman ay magiging caretaker ito ng buong dorm. Halo-halong reaksyon naman ang natanggap nito mula sa mga dalaga. Ngunit wala naman na sila nagawa at napagdesisyonan na nga ito ni Kyoka. Pero syempre sa like at subscribe kayo ang may magagawa mga idol, baka naman, salamat. Ayun na nga at naging caretaker na ang bida nating si Yuki, at dito kinagulat ang paglutang ng isang shuki malapit sa kanilang dorm. Doon na nga siya nakita ni Nei at ipinaliwanag na nasa Orakeman area sila ng Mato, kung saan di tulad ng ibang dorm ay marami-rami ang nagsisilutangan na shuki. Dagdag pa nito na halos kasing laki lang ng Tokyo ang buong Mato, na nahahati sa 8 direksyon, kung saan may kanya-kanyang nakatoka na dorm. Agad nagpasalamat naman itong si Yuki sa pa-explain ni Nei hanggang sa muli na namang may lumutang na isang shuki malapit sa kanilang dorm. Sa kung saan ay bigla na nga lang itong pinagre-retrat ni Hamari na kinabwisit na nga ni Yuki at paano raw kung pati sila ay nabaril. Di tanga ka lang talaga, di ko na yun kasalanan banat na nga sa kanya ng dalaga. Tsaka magluto ka na gutom na kami dagdag pa nga nito. Oo naman ang tila tinatamad itong bida natin na kinainis na naman ng dalaga sa kanya at attitude na raw ito. Sabay pinagduduro na nga siya at pasalamat nga raw ang ating bida at kaya lang naman daw siya nandirito sa dorm, with libreng foods tas kasama pa mga chicks, ay dahil sa kabaitan ng kanilang commander, na kinatamimi na nga lang ng bida nating si Yuki. Kalaunan ay bonggang foods na nga ang hatid ni Yuki sa mga dalaga, na lubos kinatuwa na nga ng mga ito, pati ng ating bida na lubos pinuri ng mga chicks niyang kasama. Bigla na nga lang nawala ngiti ni Yuki nang mapagtanto na nalihis na sa pagiging hero ang ginagawa niya, kaya napatanong kay Kyoka kung kailan daw ba siya sasabak sa labanan sa parang puro na lamang daw siya linis, luto at laba. Abat hype ka talaga lakas ng amats mong magreklamo sa commander. Banat na naman nga sa kanya ni Hamari na lubos kinagulat na nga ni Yuki. Sabay agad pagpigil naman ni Kyoka at sinabing bagamat all-girls dorm ang kanilang tirahan at medyo nag-a-adjust pa ang lahat sa bagong caretaker nila na lalaki, ay sanay maging mabait daw sila dito dahil magaling itong housekeeper, at mahalaga itong parte ng kanyang abilidad. Sabay pahabol na kung sakaling magpasaway man ito ay siya na mismo, bilang master nito, ang dudurog ng betlogs nito, na lubos kinabahala na nga ng binata habang ang mga dalaga ay omo o na lamang. Kinagabihan, habang naglilinis ay aksidente namang nakita ni Yuki ang buong pagkatao, kinabukasan at hinaharap ng kaalitan nitong si Hamari, na lubos na nga nitong kinataranta. Yuy nakita niya sabi ko na manyak ka boses na ngang narinig ni Yuki mula sa kung saan kaya agad hinanap kung sino ang nagsalita, hanggang sa magulat na nga lang siya nang makita si Shushu na mala Ant-Man sa liit. Pa-explain naman ang dalaga na ang ability niya raw ay ang lumaki at lumiit. Ngunit ang makita niya nga raw na naninilip itong si Yuki ay mas malupit, sabay picture sa kanya kasama ang hubad na mga dalaga sa background. Magkahulog-hulog na nga ang mata ng bida sa Taranta at mali nga raw ang iniisip ng dalaga, sabay pasaring na nga ni Shushu na what if sabihin niya raw sa commander ang mga nakita, naku nanganganib betlogs mo kuya, pang-aasar na nga ng dalaga. Pera, gusto mo pera, ribat na nga ni Yuki sa dalaga, na tinawanan lamang siya at sinabing kung nais daw ng binata na hindi kumalat ang kanyang skandal ay maging slave siya nito. Wala nang ang nagawa ang na-blackmail nating bida kundi sundin ang piliang dalaga, habang sa isip-isip ay kailangan nga raw niya mabura ang picture sa cellphone ni Shushu kundi bobalihin siya nito buong buhay niya. Nakahanap na nga ito ng pagkakataon ngunit olat siya sa bilis ng kamay ng dalaga, na muli na naman nga siyang nahanapan ng butas, nang aksidenteng mahawakan niya ang panty nito at kinuna na naman siya ng picture, kaya pang ising-isi na naman ito at may pandagdag blackmail na naman daw siya sa cute-cute na binata. Napapamuni-muni na nga lang si Yuki maging sa kanyang paglakad, at lagi siya naiisahan ni Shushu sa mga picture na nakukuha nito sa kanya,
Pero aksidente naman daw ang mga yon kaya mukhang madedepensa niya naman daw ito sa commander kung nagkataon, hanggang sa makita na nga nito ang pagsasanay ng commander kasama si Hamari, kung saan nagpasiklab ito ng pambihira nitong lakas, na lubos nagpaurong na nga sa lahat ng uurong kay Yuki at mas natakot na tuloy na malaman nito ang mga picture na kuha ni Shushu. Sa kung saan ay bigla na nga lang siyang kinalabit ni Nei at sinabing aalis daw sila nila Commander Kyoka at Hamari, at may meeting daw sila, kaya sila na nga raw muna ni Shushu ang may iwan sa dorm. Sakto nang makilala naman daw niya si Shushu tsaka mabait naman daw ito kaya wala siyang dapat ipag-alala, habang sa gilid ay ngiting Dorademonyo naman si Shushu nang marinig ang balita, hahaha. Buisit na yan, sa isip-isip na nga ni Yuki na agad pinagmasahe ni Shushu nang sila na lang naiwan sa dorm. Nakilaw na ay nagustuhan na rin nang makita ang magandang view na kanyang nakikita. Galing mo naman magmasahe, ika na nga ni Shushu at lubos na gustuhan ang pagmamasahe ni Yuki, ayon naman sa binata ay nasanay raw siya dahil sa pagmamasahe niya dati sa ate niya. Dito nagkakwentuhan na nga ang dalawa, tungkol sa pamilya ni Shushu, at kung ano-ano pa, hanggang sa nang matapos na nga ang masahehan ng dalawa, ay niyaya naman siya ng dalaga na maglaro. Game naman agad si Yuki at sinabing magaling daw siya sa mga games kaya mapapalaban sa kanya ang dalaga. Abat kung ganyan lagyan natin ng thrill, kung saan sa bawat talo ng kung sino man ay maghuhubad ng isang kasuutan, o ano game ka, ika na nga ni Shushu sa binata. Bagamat nagulat ay Omo o na nga lang ang nagmayabang na binata at makikita raw ng dalaga ang kanyang hanap. Sa gulat nga ng binata ay sunod-sunod na KO ang natanggap nito mula sa dalaga, na nagresulta na nga sa pagkahubad nito, at ng boxers niya na lamang ang natitira ay pilit tumanggi na itong tanggalin at baka makawala ang pinakaingat-ingatan niyang pugo at delikado raw pag nagkataon para sa dalaga. Tinawanan nga lang siya ni Shushu at ang cute-cute raw nito, sabay nag-transform sa malaking version nito at kung may dapat man daw mag-alala sa sitwasyon ay iyon ang binata. Uy teka lang naman ate, pilit pagpupumiglas na nga ng binata na kailangan ay boxers ay namaalam na. Hala ang liit, patawa-tawa na nga ni Shushu nang makita ang kanyang potoy-toy, hanggang sa matigilan na nga lang ang dalawa nang biglang umalag ang buong dorm. Sa kanilang paglabas ay bumungad na nga sa kanila ang isang dambuhalang Shuki, na pilit pinapasok ang kanilang dorm. Dito na nga bumida itong si Shushu at sinabing stay put nga lang daw itong si Yuki at siya na bahala sa dambuhala, sabay transform sa isang dambuhala. Rekta laban na nga si ate habang itong binata ay nanonood lamang sa tabi, na lubos kinamangha ang lakas ng dalaga. Bagamat natalo nito ang unang Shuki ay medyo nahirapan na nga ito sa pangalawang dambuhalang Shuki, at nagkaaberya pa dahil di na nito magawang magamit ang kapangyarihan niya. Dito na nga ito pinagtulungan ng mga Shuki, na lubos pinag-alala ni Yuki at wala man lang daw siya magawa para tulungan ang dalaga. Hanggang sa pumasok na nga ang ideya kay Yuki na nag-transform siya ng dilaan niya ang daliri ni Kyoka, sabay nagmadali na bumaba at tila may hinahanap. Dito na nga pinagbubungkal ni Yuki ang mga labahan ni Kyoka, at nagbabaka sakali na kung sakaling halikan niya ang anumang sinuot ng master niya ay baka mag-transform siya. Sa gulat niya ay paunti-unting gumana ang plano niya, ngunit kulang nga raw at pahapyo-hapyo lamang ang lumalabas sa kanyang kapangyarihan, hanggang sa mapadpad na nga ito sa locker ni Kyoka at dito kinuha ang boots nito. Agad lumabas na nga si Yuki at medyo nabubugbog na itong si Shushu, at dito walang ano-ano'y din ilaan ang boots ni Kyoka, at siyang tunay dahil dito ay nag-activate ang kapangyarihan ng ating bida, di nga lang kompleto pero pwede na nga raw ayon kay Yuki na agad romespo sa nauubos na ang damit na dalaga. Mukhang kinilig na nga si ate Shushu mo habang si Yuki naman ay binasek ang kalaban sa isang atake lamang, ngunit kasabay din ito ang agad pagkaubos ng lakas ng binata. Agad natarante naman si Yuki nang maramdaman na nahulog siya sa malalambot na Shushu ni Shushu, na pang-ising-isi lamang sa binata. Kalaunan ay si Shushu naman nga ang nagulantang nang makita ang gigil version ng pugo ni Yuki, na lubos na taranta habang ang dalaga ay manghang-mangha at ibang-iba raw kanina, hahaha. Dahil nga sa ginawa ni Yuki ay may pa-reward na naman sa kanya ang kanyang master na si Kyoka ngunit masahe nga lang sin segundo lang naman daw ang naging laban nito. Habang sa isip-isip naman ng binata ay nagrereklamo at todo effort daw siya pero hanggang masahe lamang ang kanyang matatanggap. Pinagsabihan naman ni Kyoka itong si Shushu at sa susunod raw ay huwag nitong mamaliitin ang mga Shuki, at bilang pasasalamat nga raw nito kay Yuki ay tulungan nito ang binata sa mga gawaing bahay.
Oo naman itong si Shushu at nang makaalis na nga sila Kyoka ay pang-ising-isi na namang dinaganan si Yuki, at mas lalo raw tuloy siyang na-curious sa mga lalaki, sabay pekitin na naman ang picture kay Yuki. Kuha mula sa nakaraan nilang laban kung saan sila ay nagkahubaran. Wala na naman ngang nagawa ang binata nating napagtitripan lagi ng dalaga, na pinakitang tila na in love na sa binata ay susba sana all na naman, hahaha, samantala sa kung saan, isang grupo ng mga kababaihan ang pinakitang nilusob ng pangmalakasang Shuki na ito, kasama ang isang misteryosang dalaga, at sinabing nararamdaman niya raw ang presensya ng ating bidang si Yuki sa mundo ng Mato. Padama na rin Lods ng suporta sa pamamagitan ng pag-like at pag-subscribe sa ating channel. Salamat! Balik Earth na nga muna sila Kyoka kasama ang pinakaswerteng lalaki sa balat ng mundo na si Yuki, at may aasikasuhin nga lang raw na paperworks itong si Kyoka. Gulat na nga ang binata ng pagbalik ni Kyoka ay pangmalakasan na ang outfit nito na nagpatamimi na nga sa bida natin ng ilang segundo, sabay sabi ng dalaga na maganda rin na may break sila sa trabaho at baka ma-burnout sila, at sa kanilang paglalakad ay di na nga may tago ni Yuki ang lubos na pagkamangha sa taglay na kagandahan ni Kyoka. Napatanong na nga ito sa dalaga kung saan daw ba sila pupunta, ngunit walang nakuhang sagot mula sa supladang master niya. Samantala, todo hanap naman itong si Shushu kay Yuki sa kanilang dorm, at dito nalaman na nga mula kay Nei na sumakabilang dimension muna ito kasama ang kanilang commander. Balik kila Yuki ay dinala na nga siya ng commander sa isang memorial park, kung saan kwento ng dalaga na libingan ng mga namatay sa isang di malilimutang insidente sa bundok ng Gasan bandang Oisawa. Duse-duse ng Shuki ang lumusab dito ngunit may isa raw na di siya makakalimutan kailanman noong araw na iyon, isang Shuki na may isang sungay na tinawag niya mula noon na Unicorn. Lahat ng Shuki na nakatawid ng araw na iyon ay nagawang masupil ng Demon Defense Force, ngunit nang tignan ko ang mga records, ay nadiskubre kong nakatakas at nagawang makabalik sa motto ng feisting Shuki na iyon, di ako papayag na basta na lamang siya tatakas sa mga nagawa niya, at pinapangako ko na walang matitira ni anino ng animal na Shuking ito, todo-tadong galit at puot nang ang pinabatid nito. Kaya maghanda ka Yuki lalo na sa pagdating ng araw na iyon, dahil hanggat di ko na paghihiganti ang mga taong pinatay nito ay di ako titigil, ika na nga nito sa bida natin ng may panggigigil. Nang sila ay babalik na sa Mato ay humirit na nga itong si Yuki na break time muna sila, sabay turo sa isang cafe at balita niya raw sikat ito sa mga dessert. Kalaunan ay pumayag na nga lang rin ang dalaga, ngunit saglit lang daw sila, at puro Mato peren nga ang nasa isip ni Kyoka. Kwento na nga ni Yuki na nawala rin daw sa kanya ang nakatatanda niyang kapatid na babae sa Mato mishap, kaya kahit papaano ay gets niya raw itong dalaga. Sige ka baka bago ka pa makapaghiganti, ay magreklamo na iyong mga bulati, sa gutom na ko mahirap yun ate, pagbibiro na nga ni Yuki sa napakaseryosong dalaga. Tsaka di ba sabi mo break din pag may time para di ma-burn out, ika na nga ni Yuki dito. Napangisi na nga lang si Kyoka at binalik ni Yuki ang sinabi niya kanina, hanggang sa kalaunan ay nag-enjoy na rin ng matikman ang parfait na kanilang in-order. Napamuni-muni na nga itong si Yuki nang makita ang mga ngiti ni Kyoka at naaalala niya raw ang kanyang kapatid na babae. Ngunit di rin nagtagal ang panandaliang nakaw na date ng dalawa nang bigla na nga mag-notify ang cellphone ni Kyoka at may emergency raw sa Mato. Ano pa nga ba at balik seryoso mode na naman si ate mo at ginamit na ngang ride si Yuki sa pagmamadaling makabalik sa Mato, at nang sila ay makauwi na, at since good boy na naman ang ating bida, ay niyaya na nga ito ni Kyoka sa kanyang kwarto para sa reward ng binata buwisit sana all na naman, hahaha, kung saan pinatatanggal ang kanyang stockings. Bagamat buwisit ito at itong araw ang sinisigaw ng subconscious ni Yuki ay wala naman siyang magawa since ito ang reward system na kaakibat ng skill niya para sa kanyang slave. Matapos ang moment ng dalawa ay rekta na nga nilang pinag-usapan ang tungkol sa emergency na kanilang nasagap, kung saan tila isang crater ang lumutang bandang timog ng Mato, kasabay ang paglutang ng sandamakmak na Shuki, na ayon kay Nei ay nagmistulang pugad ng mga Shuki at tambay mode lang ang mga halimaw sa nasabing crater. Abat yehe-yehe na nga si Yuki at sa wakas daw may ganap na siya, at todo-todo na nga ang bilis ng sila ay umalis para puntahan ang nasabing lugar. Nang marating nila ang crater ay agad binanata na nga ng 7th Squad ang mga Shuki, habang sila Yuki naman at ang commander ay nakaantabay lamang at kung sakaling mag-transform ang mga Shuki sa isang dambuhalang halimaw, ay sila ang babanat dito kaya maghanda raw itong si Yuki kung nagkataon.
Sa kung saan ay nagulat na nga lang sila ng isang pangmalakasang atake ang bomb-ire kay Shushu, at dito nanlaki na nga lang mata ni Kyoka nang makita ang isang pamilyar na halimaw, ang pinakamumurya nitong Shuki na unicorn. Ngunit mas kinagulat nila nang makita na may kasama itong halimaw na nakakapagsalita, at pinagtaka na nga kung halimaw daw ba ito. Bagamat naguguluhan pa sa mga pangyayari ang ating mga bida ay wala naman ang patumpik-tumpik pa itong si ate kalaban na sila ay binanatan. Siyempre di rin nagpahuli si Kyoka at rektaram ibat na rin ang atake sa kalaban, at sa wakas nakita niya na nga raw itong unicorn. Sabay napatanong kung sino raw itong dalaga na nakasakay sa Shuki. Sabihin na lamang natin na ako ang mortal na kaaway ng Demon Defense Force ikanangalang nito sabay nagtanong kay Kyoka kung nakita raw ba nila ang kanyang nakababatang kapatid. Kalaunan ay nagbanita na nga ang dalawa habang di pa rin matigil sa paglalarawan ng kanyang kapatid itong kalaban, na lubos daw siyang mahal, at trip niyang laging binabatukan. Maging si Yuki ay nahiwagaan na rin sa kalaban dahil nakakapagsalita ito sa kabila ng pagiging Shuki nito, hanggang sa mabwisit na nga ang kalaban ng babanggitin na sana nito ang pangalan ng banibidang kapatid, nang biglang sumingit sa eksena ang isang dambuhalang Shuki. Sa galit nito at sa gulat nila ay binasek lamang ang bida-bidang Shuki, habang itong si Yuki naman ay tila naalala ang kanyang kapatid nang biglang magalit ang dalagang Shuki. Gets ko na, ikaw ang kanilang Supreme Commander, ika na nga ni Kyoka sabay walang ano-ano'y inatake ang pinanggigigilang Shuki. Dito nagsabayan na nga ang dalawa. Ngunit mas nang ibabaw ang lakas ni ate kalaban hanggang sa nahuli na nga nito si Yuki kalaunan. Ngunit nang magkatitigan na nga ang dalawa ay lubos na gulat itong dalaga at tila nakilala ang ating bida, at nang bandang tatawagin na sana nito si Yuki ay singit na nga ang galit na si Kyoka, na nagawang sugatan si ate sexy kung lablab. Rekta batsi na nga ang dalawa na nag-iwan kay Kyoka na todo nang gigigil at di niya pa nga nagawang maipaghiganti ang mga napatay ng nasabing Shuki, at tila nawala na nga sa sarili sa sobrang galit na nadarama nito at sundan nga raw nila ang tumetakas na kalaban. Ngunit biglang natauhan ng mapalingon sa kanila at makita ang sitwasyon ng kanyang mga kasamahan. At napaisip na mapapahamak pa ang kanyang mga kasamahan dahil sa padalos-dalos niyang galit at pagpupumilit. Nakabalik na nga silang ligtas sa dorm, at buti na nga lang daw ay mababaw lamang ang mga sugat na natamo nila Shushu, ngunit ang lubos nga raw pinagtataka nitong si Kyoka, ay ang mga reward na nagmumula sa subconscious na isip nitong binata, na tila masokistang gustong tinatadyakan ang kanyang dingdingdong. Nagpasalamat na nga lang ito kay Yuki at na-appreciate raw nito ang pag-una sa kaligtasan nila Shushu kanina. Dito na nga rin napag-usapan nila Kyoka at Yuki ang tungkol sa humanoid na sakay ng unicorn, at tila bagong species nga raw ito na ngayon lang nila nakita lalo na at nakakapagsalita pa, na siguradong gugulantang daw sa buong mundo kung nagkataon. Singit na nga si Yuki at nabanggit ang tungkol sa kanyang kapatid na biktima rin ng moto mishap. At sinabi kay Kyoka na tila kahawig nga raw nang nakaharap nilang kalaban ang ate niya na lubos niyang kinagulat kanina. So sinasabi mo maaaring siya ang nawawala mong kapatid, pagkagulat na nga ni Kyoka sa kanyang sinabi. Ayon naman kay Yuki ay malakas raw ang kutob niya, lalo na nang nagkagulatan sila kanina ng nasabing kalabang dalaga. Tila sumang-ayon na nga rin itong si Kyoka dahil kanina ay nabanggit din daw ng nasabing kalaban ang tungkol sa paghahanap sa kapatid nito. Pero medyo diskumpiyado raw siya dahil sinabi ng kalaban na pinakagwapong lalaki raw ang hinahanap nitong kapatid niya. Ay grabe siya, pero sige na nga ganda naman reward ko, hihihi, di na nga mawala sa isip ni Yuki ang nakaharap na kalaban at kung ito raw ba talaga ang kanyang kapatid, at kung bakit inatake nito ang Demon Defense Force, at kung ano-ano pang ang katanungan sa kanyang isip. Dahil sa pagiging lutang ng binata ay nagkatapon-tapon na sa pagkulo ang niluluto nito, at nang paluhurin siya ng dalaga ay lubos na takot at inakalang sesepakan siya nito sa galit, hanggang sa magulat na nga lang siya nang imbes na pag-alitan siya ay mas pinag-alala pa nito ang kalagayan niya at baka pagod lang raw sa pagsasabay-sabay ng pagiging caretaker at slave ng commander nila, sabay iminungkahi na tutulungan siya sa paghanda ng kanilang pagkain. Lubos na tuwa na nga itong binata sabay nagpasalamat sa ubod ng bait na senpei niya, na siya na niyang nakatulong sa pagluluto ng kanilang pagkain. Samantala, balik sa mato ay pinakita na nga itong nakalaban nilang dalaga kasama ang kanyang mga naggagandahang tropa, kung saan kwento na si Yuki raw ang nakita niya kamakailan, at lubos pinagtataka kung paano raw nakarating sa mato ang binata, na kasama pa nga ng Demon Defense Force na all girls lang naman dapat.
Balik sa dorm naman ay jackpot na naman ang bida nating binata at binigla na nga lang ni Shushu nang siya ay naliligo, at nandoroon nga raw para pasalamatan siya sa pagkakaligtas ni Yuki sa kanya. Lubos na ang gatag na naman nga lahat kay Yuki dahil baka pinagtitripan na naman siya ng dalaga, hanggang sa harapin na nga niya ito at napakaripas na lamang ng takbo nang makita ang perlas ng silanganan ng pang-ising-ising pasaway. Maging si Hamari ay hinabol na nga rin siya dahil sa aksidente niyang nasal ayan ang gubat ng Sierra Madre. Sa gulat ng dalawa ay bigla na nga lang may lumutang na portal sa kanilang tabi, na ayon kay Hamari ay mga miyembro ng 6th Squad, na sila Yakhaiho Azuma, ang second in command, at si Tenka Azumo, ang commander ng nasabing squad. Na agad nilapitan nitong si Yuki at kung pwede tawagin nga raw nila si Kyoka. Tinatawag ko rin lahat ng di pa nakasubscribe, baka naman, hihihi. Rekta usap na nga ang mga girls tungkol sa pinadalang memo ng Supreme Commander sa bawat squadrons, kung saan paksa ang paglutang ng humanoid Shuki na nakalaban nila kamakailan pa lamang. At bagamat kanya-kanya ang operations ng bawat squad ay tila kakailanganin na raw nilang magtulungan dahil sa paglutang ng nasabing halimaw. Balita ko na himetay lang ang second in command ng 7th Squadron noong nakaharap ang humanoid Shuki, pang-aasar na nga ni Yakhaiho Azuma, ang second in command ng 6th Squad, kay Hamari at nakakahiya raw lalo na sa reputasyon ng pamilya Azuma, at kung ganito lang naman daw ay umuwi na lamang ito dagdag pa nga nito. Natahimik na nga lang si Hamari habang ang mga commander naman ay nagpatuloy lamang sa kanilang pag-uusap ukol sa mga pangyayari, at sa ibang squads na nakaharap na rin ang nasabing humanoid Shuki. Abat di peren nga nagpaawat sa pang-iinis itong si Yakhaiho Azuma at nagpasaring na naman na bagamat may tiwala raw sila sa 7th Squad lalo na kay Kyoka na commander ng mga ito, ay di raw sila sure sa iba dyan, na di na nga raw niya papangalanan, kung saan halata naman ang lahat na pinariringgan nitong si Hamari. Maging si Kyoka ay dama rin ito kaya kalaunan ay iminungkahi sa lahat na magsagawa sila ng Motto Inter-Squad Exhibition Match, na kinagulat na nga ng lahat. Wala namang naging kaso dito si Tenka Azumo, sabay nagpaalam na at kitikets na nga lang daw sa araw ng exhibition match. Agad nilapitan na nga ni Hamari ang kanilang commander at hiningi ang tulong nito para makapag-training, na agad sumang-ayon naman ngunit di nga raw magiging madali ang training niya kaya humanda ito. Okay lang daw basta't manalo siya sabay rekta binanata na nga si Yuki na simula raw ngayon ay slave niya na rin ito, na lubos kinagulat na nga ng binata. Maging sa kanilang hapunan ay ito pera ng kanilang pulutan, na lubos pinangamba na nga ni Yuki at papaanong pati raw dito kay Hamari ay alipin na rin siya. Abat syempre kailangan ko manalo, banat naman nga sa kanya ng dalaga, hanggang sa sumingit na nga itong si Kyoka at samantalahin na nga raw ni Hamari ang pagkakataon para lampasuhin ito ang mayabang nitong kapatid. Oo naman nga itong si Hamari sabay lubos na nagpasalamat sa kanilang commander sa pagkakataong ibinigay nito sa kanya. Pakalabas ay muling kinulit naman ni Yuki itong si Hamari at papaanong slave na rin daw siya nito. Pa-explain na nga si Hamari at sinabi na di raw ang mga machine gun ang main ability niya, bagkus ay ang ability na tinawag nitong learning. Kung saan kaya niyang matutuhan anumang ability ng sinuman, na lubos kinamangha na nga ni Yuki at napaka-OP daw na ability. Sa pagkakataon nga raw ngayon ay kay Miss Kyoka naman ang gagamitin niyang ability kaya humanda itong si Yuki. Teka sigurado ka ba na gagamitin mo ability ni Miss Kyoka? Babala na nga ni Yuki sa pang-ising-ising dalaga. Oo naman itong si Hamari at alam niya raw na physically demanding ang skill nito. Tsaka wag na nga raw makialam ang binata dahil alam niya ang kanyang ginagawa. Basta matalo niya lamang ang kinabibwisitan nitong kapatid niya. Kalaunan ay hinarang na nga sila ng mga Shuki sa daan, kaya agad inutusan na nitong si Hamari si Yuki na gawin na nila ang ability ni Kyoka. O basta binalaan na kita pasaring na nga ni Yuki dito, at siyang tunay nga kalaunan ay nag-transform na itong si Yuki sa Shuki form niya. Dito na nga nila napansin na iba ang transformation ni Yuki kumpara sa transformation niya kay Kyoka, at ayon din kay Yuki ay mas mabilis siya ngunit di nga lang daw kasing lakas ng sa form niya kay Kyoka. Dahil dito ay idinaan na nga lang ni Yuki sa bilis ng suntok ang mga banat sa kalaban, na lubos kinamangha na nga ni Hamari at nakikita niya na raw ang pagkapanalo niya kay Yakhaiho. Matapos ang laban ay balik human form na nga si Yuki, habang itong si Hamari naman ay pang-ising-isi at nanalo nga sila. Nang hindi napapansin na itinaas na pala ang kanyang palda, na lubos ikinagulat naman ng mga mulat na mata ng binata.
Sa Smeryasep ano nangyayari, pagkagulat na nga rin ni Hamari, kaya todo explain naman si Yuki na ito nga raw ang kabayaran ng ability. Teka, ba't di ako makagalaw? Dagdag pagtataka na nga ng dalaga, ayon naman kay Yuki ay dahil di pa nga raw tapos ang reward kaya ganito. Di na nga mapakali itong dalaga kaya para matapos na ang kahihiyan niya ay sinalansang na nga nito rekta sa mukha ng binata ang buong paraiso ng Mariana Trench nang matapos na. Sa kanilang pag-uwi ay pakamit ulo na nga itong si Yuki at ibang ability na nga lang daw ang gamitin ni Hamari, na sinang-ayunan naman ng dalaga kung may choice nga lang daw sana siya. Sabay pinaliwanag na may compatibility issues at limitations ang kanyang ability na learning, at minsan pa nga raw halos wala ng silbi ang nakukopya niya na ability. Pero siguro naman gets mo na ang kabayaran ng ability ni Miss Kyoka, tsaka ba't ba gustong-gusto mo manalo, ika na nga ni Yuki sa dalaga. Pa-flashback na nga si Hamari at sinabi ang tungkol sa kanilang pamilya, isang maimpluwensya at kagalang-galang na pamilya sa motto. At since successful daw ang mga kapatid niya ay grabe-grabing expectation at pressure ang hatid nito sa kanya, ngunit sa kasamaang palad since birth bagamat todo effort siya ay kung kailan may ganap ay saka pa siya nilalagnat, o kaya naaaksidente isang araw bago ang isang bigating event, kaya naging sentro ng pambubuli sa kanilang bahay, hanggang sa nagkabolbol na raw siya ay wala pa rin siyang napapatunayan sa kanilang pamilya. Ito nga raw ang unang pagkakataon. Since umalis na siya sa kanila, na mapatunayan na mali ang mga ito ukol sa kanya. Kaya umayos ka kundi kakalbuhin ko lahat ng makakalbo sa'yo, banat na nga nito sa bida nating binata. Pero ang ultimate goal nga raw ni Hamari ay ang maging hero tulad ng kanilang commander, at mapakita sa lahat ang tunay na siya nang hindi nila inaakala, na kinagulat na nga ni Yuki at tila nakarelate sa dalaga. Dito na nga napaisip si Yuki na samantalahin na rin ang pagkakataon na magpalakas, nang mas maging kapaki-pakinabang daw siya lalo na kay Kyoka. Napatanong na nga ang binata kung ano raw ang ability ni Yakhaiho. Ayon naman kay Hamari ay nakokontrol daw nito ang oras na kung tawagin ay golden hour. Ay peste edi talo na tayo, ika na nga lang ni Yuki dito. Samantala, sa dorm ng 6th Squad ay tila naramdaman naman ni Yakhaiho na pinag-uusapan siya nila Hamari, na pang-ising-isi na nga at sisiguraduhin niya raw na dodoregin niya ito sa araw ng kanilang laban. Sa kung saan ay todo preparasyon na nga ang dalawa na pinagpaplanuhan kung papaano matatalo si Yakhaiho. Ayon naman kay Hamari ay bagamat matindi ang ability ng kanyang kapatid ay pambihirang lakas naman ang kinakailangan para maisagawa niya ito, na siya nilang sasamantalahin at ipapagamit dito ng paulit-ulit hanggang sa maubusan ito ng lakas. Nabahala naman si Yuki at yung punto pa lamang na maaaring magamit ni Yakhaiho ang kapangyarihan nito ng paulit-ulit ay olots na sila, unless madiskartehan nila sa bilis, na ayon dito kay Hamari ay maging pagpapatigil sa oras ay di nito mapipigilan. Iminungkahi na nga ni Hamari na i-focus ni Yuki ang kanyang lakas sa isang bahagi lamang ng kanyang katawan. Sakto naman may dumating na isang Shuki kaya sinampolan nila kung effective ngunit sa gulat nila ay wa-epek, na ayon kay Hamari ay marahil dahil sa nabuhos ni Yuki lahat ng lakas sa binti niya at wala na natira sa kanyang braso. Kalaunan sa kanilang training ay binisita na nga sila ni Kyoka, na natuwa sa pagpupursigi ng dalawa, ngunit bakit daw ang layo nito kay Yuki? Sabay binigyan tip ang dalaga na huwag kalimutan ang essence ng kanyang skill. Agad pinuntahan naman ni Hamari si Yuki at sinunod ang commander, at gawin nga raw nila itong tila nasa totoong laban na. Sa isip-isip na nga ni Hamari ay kailangan ng dominanting master ng skill na ito, at hindi lang basta nanonood lang sa tabi, at magmanda ng command sa slave bilang master nito. Maging si Yuki ay naramdaman ang pagkakaiba ng nakasakay na sa kanya si Hamari, at dito siyang tunay nga ay binasek lamang ang isang napadaan na shuking kalaban, na lubos kinagulat na nga nila Hamari at Yuki. Matapos ang kanilang training ay nanuyot na nga sa pagod itong si Yuki, hanggang sa muling nabuhayan ang oras na ng kanyang reward, at lubos ginanahan na sila ay magpatuloy ng muli. Training dito, training doon, hanggang sa unti-unti na ngang nag-amay ng dalawa ang kanilang mga galawan. Isang araw ay dumating na nga ang pinakahihintay na araw ni Hamari, ang Motto Inter-Squad Exhibition Match, na siya na ring pagdating ng mga taga 6th Squad para sa kanilang magiging laban. Bago ang laban ay nagkasalubong na nga ang dalawang magkapatid, kung saan pang bibwisit na naman nga ang bungad nitong si Yakhaiho kay Hamari at kung magagawa raw ba nitong talunin siya sa palpak naman daw lagi at olots itong dalaga.
O bakit ka pa nandito magsisimula na laban? Ika na nga ni Yuki na sumingit sa usapan ng magkapatid, kaya nagpaalam na itong si Yak Hai-ho na ayaw peren talaga magpaawat at huwag na raw sila masyadong umasa na mananalo pa. Bagamat naiinis itong si Hamari ay todo palakas loob naman itong si Yuki at mananalo raw sila. Nakinwilyuhan na nga ng dalaga at syempre raw mananalo sila. Poker rating sa lugar ng kanilang exhibition match ay pinasulat na nga ang kanilang mga pangalan sa isang tabla ng kahoy, na kailangan para sa barrier na ability ng pinakilalang si Ginabiza ng 10th squad na siya rin nilang referee. Kung saan tanging ang mga nakasulat ng pangalan sa kahoy ang makakapasok sa barrier. At sino mang sugatan basta't nasa loob ng barrier ay mahihil. Tuwang-tuwa naman itong si Gina at masasaksihan niya raw ang labanan ng mga dalaga, ngunit nang kausapin ni Yuki at napansing tila fangirl ito ng Demon Defense Force ay biglang nag-iba ang mood at tila ayaw sa mga lalaki. Kalaunan ay nagsimula na nga ang labanan ng dalawang squad at nauna na nga sila Hamari at Yak Hai-ho. Kung saan oras na manalo nga raw siya ay kakalad ka rin pauwi itong si Hamari. Pangmalakas ang transform na nga itong si Yuki at nang todo dadaperan si Ate Mayabang ay binanatan agad nila Hamari since nagsimula na ang laban. Lubos na gulat na nga itong si Yak Hai-ho ngunit gamit ang kanyang golden time ay ibinalik ang oras sa 5 segundong nakalipas. Nang mapansin ito ni Hamari ay iniba na nga nito ang kanilang sumunod na atake. Ngunit sa isip-isip ng pang-ising-isi niyang ate ay binanggit ang ability nito na prime time na di alam maging ng kanyang nakababatang kapatid. Pero bago yan like at subscribe ka na muna lods, saglitan mo lang, hihi. Sa gitna ng kanilang laban ay naglabas na nga ng baril itong si Yak Hai-ho na tila inasahan naman na ni Hamari, habang itong si Yak Hai-ho naman ay pang-ising-isi at isi-target na nga lang daw ang ating mga bida lalo na at nasa ere ang mga ito. Ngunit bago pa man makalabit ni Yak Hai-ho ang gatilyo ng kanyang 45 ay pinasiklaban na nga ito ng pambihirang bilis nila Hamari at Yuki, na siya nang lubos kinagulat nito. Tinawanan nga lang ito ni Yak Hai-ho sabay ginamit ang kanyang golden hour, na siya nang muling nagbalik dito 5 segundo bago siya tumilapon. Medyo naisahan nga raw siya ng dalawa sa pagkakataong iyon ngunit di na raw mauulit. At kung sakaling atikihin siyang muli nila Hamari ay sisiguraduhin niya raw na papatigilin niya oras bago pa man makalapit ang mga ito. Sa gulat ni Yak Hai-ho ay walang atake na dumamba sa kanya, hanggang sa makita na nga lang nito sila Yuki sa malayo at labas sa range ng kanyang atake, at dito napagtanto na sadyang binabago bago nila Hamari ang kanilang atake nang di niya mahuli ang mga ito. Agad tinakbo na nga sila ni Yak Hai-ho ngunit di rin talaga papapigil sila Hamari na pangmalakasang ikot-ikot na nga ang ginawa sa paligid nitong si Yak Hai-ho, na ayon kay ate referee ay marahil para malito raw itong si Yak Hai-ho. Mas lalo pang ang bumilis at ginanahan itong si Yuki nang maramdaman ang todo-tadong pagnanais nitong si Hamari na manalo, na maging ang mga kasamahan nila ay ramdam kaya todo cheer din sa kanila sa may tabi. Sunod-sunod na atake na nga ang binira nila sa kalaban habang itong si Yak Hai-ho ay walang magawa kundi umiwas lamang, na pinag-alala na nga ng mga kakampi nito, bukod sa commander ng 6th squad na tila nagustuhan si Yuki. At mukhang open pa naman daw sa bagong master. Lubos na tuwa na nga itong si Hamari sa ipinapakitang dedikasyon ng ating bida, at mukhang kailangan niya raw bumawi dito sa lahat ng pagpapahirap niya sa binata, na isa pa nga raw na dahilan kung bakit kailangan niya manalo sa kapatid niya. Sabay pa explain na nga ng ability ni Yak Hai-ho na golden hour, kung saan may delay raw sa activation, at malalaman mong gagawin niya na kapag may papausing-pusing na raw ng kamay nito, na siya nga raw hudyat nila kung i-atake sila o iiwas na lamang. Madali rin daw malaman kung ginamit na nito ang kanyang ability dahil hinihingal-hingal pa ito gawa ng golden hour. Paulit-ulit nga raw nila itong gagawin, hanggang sa maubusan na ng lakas itong si Yak Hai-ho, at siyang magbibigay sa kanila ng siguradong pagkapanalo. Samantala, pang-ising-isi pa rin nga itong si Yak Hai-ho na agad na pagtanto rin naman ang plano nila Hamari, ngunit wala pa rin daw magagawa ang mga ito, sabay pang malakasang pausing na naman, ngunit sa pagkakataong ito, ay inactivate na nga ang pinagdadadada nitong alas niya kuno na prime time, na kumpara sa golden hour, ay kayang patigilin ang oras ng 10 segundo, at tignan nga raw nila ngayon kung magawa pang maiwasan nila Hamari ang kanyang atake, huwahahaha. Siyang tunay nga ay di na nagawang iwasan pa nila Yuki at Hamari ang mga bala ng 45 ni ate Yak Hai-ho mo, na siya nang ang kinatamba ng dalawa. Ngisi-ngisi na naman nga ang kalaban, sabay ibinida ang kanyang skill na prime time,
kung saan di nga raw tulad ng Golden Hour ay kaya niyang kontrolin ang oras ng doble pa nito, ngunit downside lang daw ay mas matagal ding i-activate. Minsan bobo rin talaga mga anime character, kailangan talaga explain ang pros ang cons ng kanilang ability nagka-ideya na kalaban nyo kung paano kayo tatalunin sa Smeriasep tas iyak pag natalo hahahabwisit. Lubos na bahala na nga ang buong 7th squad at nadali na nga ang ating mga bida. Maging si Hamari at paano raw nagawa ni Yakai-ho na doblehin ang kanyang skill. Ano pa nga ba at pagmamayabang na naman ang buga ni Yakai-ho at basic nga lang daw ang mga ganito sa kagaya niya na genius. Hype na nga sa kanyang mga commentary ang referee sa background, habang ang buong 7th squad naman ay todo-tadong suporta ang ipinadama sa ating mga bida. Habang nakadapa si Hamari ay kung ano-ano na naman ang kude ni ate Yakai-ho mo sa nakababatang kapatid nito. At kesyo sumuko na lang daw ito at wala rin naman daw magagawa laban sa kanya at sa skill niya na prime time. Di naman na raw ito bago sa dalaga at lagi namang palpak sa mga ginagawa nito kahit noon pa man. Naiyak na nga si Hamari at napaisip na rin, kung sayang lang ba lahat ng efforts niya at naulit na naman kagaya ng mga bata pa sila, hanggang sa sumingit na nga si Yuki sa eksena at pinagsabihan itong si Hamari na huwag papadala sa mga sinasabi ng ate niya. Dahil halata naman daw na mina-mind game lang itong si Hamari dahil maging ang kalaban ay pagod na rin gawa ng paulit-ulit na paggamit nito ng skill niya. Dami mo sinasabi sa ikaw din naman halos di na rin makagalaw. Banat na nga sa kanya ni Hamari, ngunit iba rin talaga ang paninindigan ni Yuki at ngayon pa raw ba sila si Suko sa halos abot kamay na nila ang tagumpay. Dahil dito ay muli nang nabuhayan ng loob si Hamari, na siya namang kinabahala ni Yakai-ho at akala niya raw ay epek ang mga trash talk niya rito. Walang ano-ano'y lumusab na nga sila Hamari, at sa gulat nga ni Yakai-ho ay bigla na lamang nagliwanag ang dalawa sa kanyang harap, kaya naman napa-activate ito bigla ng kanyang skill. Ngunit mas kinagulat na nga ni Yakai-ho nang makita na wala si Hamari sa kanyang harap bagkus ay ang binata lamang. Dito pinagraratrat na nga niya ito ng 45. Nang bandang maubos na ang oras ng kanyang skill ay bigla na nga lang umalingaw-ngaw ang isa pang putok ng baril, sabay pinakita na nagmula kay Hamari na ginawang diversion si Yuki. Nakasabay na ngang bumagsak ng kalaban dahil sa tama ng mga bala. Yehe-yehe na nga ang buong 7th squad dahil sa wakas ay nagtagumpay na itong si Hamari, na lubos kinamangha na nga ng kanilang commander at ginamit ang ilaw at usok ng transformation ni Yuki bilang panlaban sa kanilang kalaban. Nagising na nga lang si Yuki mula sa pagkakahimatay sa mga tama ng bala na ginagamit na ni ate referee, at huwag nga raw sila mag-alala bagamat malala ang mga tama ng binata ay nasa loob naman ito ng barrier niya kaya maghihilom ito good as new. Siyang tunay nga ay nag-amit na itong si Yuki ngunit grabe daw ang nadarama niyang uhaw sabay nagkangitian na nga ang dalawa at nagawa nilang magtagumpay. Nagising na nga rin sa pagkakahimatay itong si Yakai-ho. At nang makita ang kanyang kapatid ay biglang napa-flashback. Noong panahon na todo naghanda itong si Hamari para sa kanyang exam ngunit nagkadelagnat-lagnat dahil sa masyadong inabuso ang katawan, ngunit nakita niya raw ang pambihirang katangian ng kanyang kapatid. Uy teka Hamari, ika na nga ni Yakai-ho na biglang nilapitan ang kanyang kapatid, oo aminin ko lumakas ka na nga. Siguro naman uuwi ka na sa pamilya Azuma diba, pangungulit na naman nga ni Yakai-ho. Agad tinanggihan naman ito ni Hamari at sa 7th squad na raw siya belong, at ano pa man daw gawin ni Yakai-ho ay wala itong magagawa para baguhin ang kanyang desisyon. Iyak na nga lang si Yakai-ho habang nakangiti namang umalis na itong si Hamari. Pakauwi ay rekta kusina na nga ang dalawa at parehas ngang nauhaw gawa ng naging laban nila, ngunit bago pa man makakuha ng inumin si Yuki ay bigla na lamang itong pinigilan ni Hamari, sabay pinasa ang ininom nito sa kanya sa pamamagitan ng halik. Nalubos kinagulat na nga ng buwisit na binata sana all kang hype ka, at siya na nga niyang reward sa pagkakataong ito aces ba. Samantala, muling binalikan naman ng 6th Squad Commander ang naging laban nitong si Yakai-ho. At balita raw niya ay unang laban nito ni Yuki laban sa isang tao kaya subconsciously hindi todo ang lakas na ginamit nito. At sa nakikita niya raw ay patay na sana itong si Yakai-ho sa unang atake pa lamang nila Yuki sa kanya kanina. Sermon nga rin ang natanggap nito mula sa kanilang commander dahil dapat daw noong pag-activate pa lamang niya ng prime time kanina ay tinapos niya na ang mga ito. Bagkus ay masyado raw nitong minaliit ang kalaban, kaya ayon natalo siya. Oo na nga lang si Yakai-ho habang ito namang commander ay todo-todo ang pagkamangha sa ating bida.
Nainip na nga kakahintay sila Shushu kila Yuki kaya minabuti na nitong sunduin sila, tsaka nauuhaw na rin daw siya. Samantala, pinabatid naman ni Hamari ang taos-puso niyang pagpapasalamat kay Yuki, at sa lahat ng tulong na ginawa nito para sa kanya. Hanggang sa karumal-dumal na laplapan na nga ang pinagsaluhan ng dalawa, na di na nga kinaya ng ating bida. Palusot naman si Hamari na di nga raw niya ito ginagawa dahil gusto niya bagkus ay dahil lamang sa reward system ng skill niya, kaya huwag nga raw masyado asado itong binata, pero halata namang gusto rin sa ningning ng mga mata. Nalubos kinagulat na nga ni Shushu na nasaksihan lahat habang nakatago sa gilid. Samantala, habang naghahanda ang mga dalaga sa pangalawang laban ng nasabing exhibition match, ay bigla na nga lang pinakita ang tatlong ito na nakatanaw mula sa malayo. Sana like at subscribe din Lods baka naman, hihi. Sa round 2 ng exhibition match ay magkalaban na nga itong si Shushu ng 7th squad at si Sehera Wakasa ng 6th squad, kung saan parehas forte ang hand-to-hand combat. Bago magsimula ay may pabulong-bulong na nga itong si Shushu kay Yuki at siguro naman daw ay may reward din siya pagkatapos ng laban niya, sabay kindat na nga sa nagtatakang binata. At since talo si Yakai Ho sa unang laban ay siya ang naatasang maging cheerleader ng kanilang commander. Pasabog na rambulan agad ang pinasiklab ng dalawang dalaga nang magumpisa na ang kanilang laban, ngunit agad ding napagod itong si Sehera kaya rekta gamitin na raw nila ang mga abilities nila ng todo-todo na, dahil dito ay agad nang inactivate ni Shushu ang ability niya na paradigm shift na siya namang kina-bounce kinamangha ni Sehera, hanggang sa ibinida na nga rin ito ang kanyang ability na Mad Shift, kung saan mala Super Saiyan na nga itong nagliwanag sabay sapak kay Shushu ng may pambihirang lakas. Hype na naman nga si ating referee sa laban ng dalawa, sabay paliwanag ng skill ng dalaga na Mad Shift, kung saan nagbuboost daw ng lakas nitong dalaga base sa allotted na oras ng pagcast nito. Ngunit may kahabaan nga lang daw ang cooldown na inaabot ng 3 minuto, di rin naman nagpahuli si Shushu at sinasabayan itong si Sehera, ngunit dahil na rin sa laki niya ay easy target ito sa mga suntok ni Sehera, kaya ayon napa-array na lang sa mga banat ng kalaban na sa kanya ay ibinibigay, hanggang sa kalaunan ay wala na nga itong nagawa kundi sa lupa ay humiga sabay titig sa hinahanga ang binata. Ano na ate, yun na ba yun, pang-aasar na nga sa kanya ni Sehera habang siya ay nakabulagta. Teka lang naman di pwedeng pinapahaba lang ang laban ng mahaba script ni Recap Candy, umayos kapektusan kita, banat na nga ni Shushu habang sa isip-isip ay pinagtataka at bakit daw tila determinado siya ngayon. Sabay pa flashback noong mga panahong wala itong ka-entere-enteres kapag napag-uusapan nila ang tungkol sa mga lalaki at mga jowa ng kaibigan niyang mga babae, at di niya raw makita kung ano ang nakaka-excite dito. Kung siya lang daw tatanungin ay sasali na lamang siya sa recruitment ng Demon Defense Force at sigurado raw hindi siya may boring. Hay bahala ka, balang araw manginginig rin mekmek mo sa kilig, banat na nga sa kanya ng kanyang kaibigan. Sabay titig na naman nga ni Shushu sa walang malay na binata. Bigla nang napatayo ang inspired na dalaga, at wala nang sinayang na oras pa at mas pinalaki pa doble ang sarili kumpara sa kanina. At rekta dinambahan na nga ang pang-ising-isi nitong kalaban na lubos kinagulat na nga ng lahat. Sa kabila nito ay pinakita namang holding on pera nitong si Sehera, ngunit dahil sa naipit na nga ni Shushu ay wala nang nagawa pa ng ablutin niya mula sa ilalim, sabay pang malakasang isinalansang na nga sa lupa na tila lamok na lubos pinanggigilan. Ngunit nang binilangan na ito ng referee ay bigla na nga lang nagulat ang lahat ng nagawa paring makatayo mula sa pagkakapisak itong si Sehera, na nagmala Super Saiyan na namang paganap. Patawa-tawa na nga itong si Yakai Ho at bahagi nga raw ito ng abilidad ni Sehera, kung saan sakaling mawalan nito ng malay ay take over ang ability nito na parang killer instinct na lalaban para dito, at siyang tunay nga ay rekta binanata na itong si Shushu at sa ere ay binalibag na tila wala lang. Ayon sa commander ay ito nga raw ang secret weapon ni Sehera, kaya madalas itong tulog paminsan-minsan. Sa kasamaang palad ay di na nga nagawa pang makalaban ni Shushu at itinanghal ng panalo si Sehera, na kinang-ising-isi na nga ni Yakai Ho at dahil daw sa pangmalakasan niyang cheerleading skills, hihi. Agad tinugunan naman ng referee si Shushu na lubos kinagulat na nga nila dahil nasa labas na ang mga Shushu, at nang bumalik na nga ang ulirat nito ay agad nag-sorry sa kanilang commander dahil natalo nga raw siya, di na nga naiwasang umiyak ni Shushu dahil nagmunta nga raw siya sa harap ni Yuki, at nang mapansin nga rin ito ng binata ay agad sinundan ng dalaga sa kanilang dorm.
Pilit pinagaan na nga ni Yuki ang loob ng dalaga at kung may kailangan daw si Shushu ay magsabi lamang sa kanya, paunti-unti na nga niya itong napangiti, hanggang sa mag-request na nga ito sa kanya na ipikit daw ni Yuki ang kanyang mga mata. Sas Maria Sep Susu Este Shushu pagkagulantang na nga ni Yuki nang bigla na lamang siya halikan ng dalaga. Di ba sabi ko kasi close mo mata mo, banat naman nga sa kanya ng pilyang dalaga, sana all na naman sa yung hype kang Yuki ka. Samantala, pagkagulat na nga rin ang nadama ni Ney nang aksidenteng makita sa pag-i-scout sa paligid ang mga di kilalang kalaban, na naramdaman nga rin ang ability ni Ney, at sinabing since nakita na raw sila nito ay sabihin sa iba na umpisa na ng kanilang laban. Siyang tunay nga ay walang ano-ano'y bigla na nga lang nagsilutangan ang sandamakmak na Shuki mula sa paligid at pinaglulusob sila. Sa una ay pang-isingisi pa nga itong si ate referee at pangmalakasan daw ang kanyang barrier, hanggang sa mawala na nga ngiti nito nang lumutang ang isang humanoid, na siyang binasek nga lang ang kanyang barrier. Wala nang ang nagawa ang dalawang squad kundi pansamantalang tapusin ang kanilang exhibition match at tugunan ang kasalukuyang mga kalaban, at dito rekta nang ang napalaban. Maging si Susu Este Shushu ay romespo na rin sa kanila at agad nakipaglaban, kasama na nga ang kanina ay nakalaban nitong si Sehera. Tila may hinahanap naman itong humanoid at di sila pinapansin, na pinagraratrat na nga ni Hamari. Papansin ka naman ate, di nga ikaw ang hinahanap ko, banat na nga ng humanoid kay Hamari sabay palabas ng pangmalakasang kidlat, na rekta sana sa dalaga buti na lang at tinulungan ng ate niyang si Yak Hai-ho. Agad pinuntahan na nga ni Hamari sila Yuki habang nagpaiwan naman ate niya kaharap ang bida-bidang humanoid, at dito iminungkahi na nga ni Hamari na hayaan din daw siyang sakyan itong si Yuki. Nagulat naman nga itong si Yuki dahil kailanman di pa nila nasubukan na dalawa ang sasakay sa kanya. Agad sumang-ayon naman ang commander at magtiwala nga lang daw si Yuki, at sa isip-isip nito ay kung isang araw ay malakas na itong si Yuki, what more kung dalawa pa silang master nito. Siyang tunay nga at sa gulat ng dalawa ay panibagong pangmalakasang form na nga ang lumabas dito kay Yuki, na maging ang binata ay ramdam daw ang pambihirang lakas na dumadaloy sa kanyang katawan, sabay na alala ang binitawang atake ni ate niya dati at baka kaya niya na rin daw magawa ngayon. Kalaunan ay pangmalakasang hami-hami wave na nga ang ibinira ng kanyang bunganga, na siya nangang binasek lahat ng Shuki sa kanilang harapan. Samantala, pinag-alala naman ni Hamari at naiwan niya nga raw si Yak Hai-ho kanina, na ayon naman sa commander ay huwag na alalahanin pa ng dalaga dahil nandoon naman daw si Tenka, ang commander ng 6th Squad. Nakinayehe-yehe na nga ni Gina at pambihira nga raw mangyari ang ganito na sama-sama lahat maglalaban. Kaliwat kanang labanan na nga ang pinamalas ng mga dalaga, habang itong si Gina naman ay hype na naman na kinain na ng pagiging referee niya, at tinalo pa mga commentators sa laban ng boxing na isinasalaysay bawat kibot ng mga dalaga. With matching explanation pa na tanging mga kapangyarihan lamang na pinagkaloob ng pitches o anumang weapon na may kapangyarihan ng pitches ang tanging makakatalo sa mga Shuki ng Motto, accept nga raw dito kay Kyoka, ang commander ng 7th Squad, kung saan may sariling pambihirang style ng paglaban na sumusugpo sa mga nasabing Shuki, na namumungutanggi raw sa lahat ng mga commander. Maging si Yak Hai-ho ay di rin nagpahuli, na siya nangang nakipagsabayan sa isang humanoid na may pakidlat-kidlat. Ngunit sadyang may kalakasan ang nakaharap nito na nagkadedele-dale na nga ang isang braso nito, buti na lamang at may kapangyarihan siyang maibalik ang oras kaya naiwasan na ito. Tila nabwisit naman na ang kalaban nitong humanoid at nakakairita na nga raw itong si Yak Hai-ho, at pangmalakasang enerhiya na nga ang inipon sa kanyang bibig at sisiguraduhin daw niyang wala nang ligtas itong makulit na dalaga. Nagulat na nga lang itong si Yak Hai-ho maging ang kalabang humanoid dahil bigla na lamang lumutang sa likod ng dalaga itong si Tenka, na nakangiti dito at siya na nga raw bahala at mag-tiktok na siya doon sa tabi. Sige try nyo makipag-tiktok sa army ko, pagmamayabang na nga ng humanoid sa kanila, hanggang sa matamimi na nga lang ito nang makita na Olots na lahat ng kasamahan niyang Shuki sa paligid nila na kagagawan na nga ng 6th Squad commander na kanyang kaharap. Ayon sa report ay 3 araw ang namataan na officer-level humanoids, ika na nga ni Tenka, ngunit since siya pa lang daw ang nandirito ay siya na muna ang uunahin nito. Abat syempre wag nyo rin kalimutan banatan ang like at subscribe, hihihi, salamat. Tulong-tulong nangang nakipaglaban ang buong 7th Squad sa sandamakmak na Shuki na nagsisilutangan sa kanilang harapan, na lubos pinag-alala na nga ni Yuki dahil walang katapusan ang pagsulpot ng mga ito.
Kanya-kanyang posse-club na nga ang bawat miyembro ng Demon Defense Force, hanggang sa mapunta na ang eksena sa nagrereklamo nilang kalaban at bakit pa isa-isa raw siyang hinaharap ng mga ito. Walang ano-ano'y binanata na nga nito ang commander ng 6th Squad na si Tenka ng pangmalakasan nitong Malahami-Hami Wave na kurukuryente, at todo yabang kung yun na daw ba ang commander na pinagmamalaki nila. Syempre di rin nagpa-trash talk lang basta ang chicks nating commander, na bigla na nga lang lumutang sa likod ng kalaban at bomb-ira ng isang sipa ngunit agad ding naiwasan ng mayabang na Shuki. Aba, nice try Lods, pero wa-epek yan sa malabakal kong katawan, banat na naman nga ng humble nating kalaban sabay rumbat ng mga atake. Binasek nga lang itong iniwasan ni Tenka gamit ang kanyang portal sabay naglabas ng isang maliit na tila black hole na siyang kinabahala na nga ng kalaban dahil nagawa siyang masugatan. Samantala, hype na naman nga itong si Gina at nakikita in action ang mga lodi niyang commanders kasama itong si Ney na hilong-hilo na sa kakaalog nito. Agad nagpasiklab na naman nga itong humanoid na nagmala Super Saiyan at nagbato na naman ng panibagong kurukuryente sa kaharap nitong commander, na bagamat pinag-alala nila Yuki ay wa-epek lamang kay Tenka, sabay rekta teleport sa kalaban na lubos na gulat, dahil nang suntukin siya ng chicks na commander ay nakita na lamang ang sarili na nasa himpapawid na. Walang ano-ano'y eksena na naman nga itong si Gina at Gina G nang mag-cast ng pangmalakasang spell itong lodi niya, kung saan naglabas ng dambuhalang black hole na siya nangang humigop sa lahat ng Shuki na nasa kanilang paligid kasama na ang ubod ng humble na humanoid. Lubos na mangha na nga itong si Yuki sa lakas na ipinakita ng commander, at napaisip sa layo ni Kyoka na maging Supreme Commander kung ganito ba naman daw ang level ng mga commander na pamumunuan nito. Natawa na nga lang si Kyoka at sinabing basic lang yan sa kanya, huwahahahahaha. Pakabalik ay agad naman nilang pinag-usapan ang tungkol sa iba pang humanoids na na-detect ni Ney ngunit kahit anong araw hanap nila ay wala na silang nakita pa. Todo sorry naman itong si Ney dahil kasalanan niya raw at too late niya na na-detect ang mga kalaban, na pinabulaanan naman ng mga commander dahil maaaring may cloakang ability ang mga kalaban, tsaka na-detect niya naman daw bago sila atakihin kaya huwag na raw alalahanin pa ni Ney. Papuri naman nga ang natanggap ni Yuki mula sa 6th Commander at posse club nga raw itong binata na nagliliyab, na maging si Gina naman hater ay tila nagbago na ang pananaw sa kanya at may pa-autograph na sa ating bida. Nagpasalamat nga rin itong si Hamari sa kapatid nitong si Yakhai-ho sa pagligtas nito sa kanya. Aces syempre baka madamay pa apelidong Azuma sa kahinaan mo, pero kung gusto mo lang naman pwede kita train. Kaya uwi ka na sa bahay, banat na nga sa kanya ni Yakhai-ho, na sinyapla na naman ni Hamari at ang 7th Squad daw ang tahanan niya. Nag-usap na nga rin ang dalawang commander at since di nga natapos ang kanilang exhibition match ay ipagpalagay na lamang muna nila sa ngayon na draw ang resulta, bagamat medyo nadismaya since di natuloy ang one-on-one nilang dalawa sabay nagpaalam na sa kanila. At syempre, mawawala ba naman ang reward time ng ating bida, na di kayang isama ng mga makakapal na auto-translate channels kasi wala yung scenes sa ninakawan nila, hahaha. Todo nanggatag na naman nga lahat ng mga ngatog kay kuya mo dahil sa mga nasasaksihan sa harap nito. At maging hanggang sa pagligo ay sinamahan na nga siya ng dalawang dalaga at siniguradong freshness ay garantisado para sa bida nating napagod nga raw ng todo, Sazmeriasep jackpot na naman ang gago. After freshing up ay rekta meeting na nga ang 7th Squad kung saan presente ni Ney ang mga drawing niya sa mga nakitang kalaban, na lubos pinagtaka na nga nila Kyoka dahil di nila ito namataan sa nakaraan nilang laban, habang itong si Yuki naman ay napaisip at bakit di raw kasama ng mga ito ang pinaghihinalaang kapatid niya, o sadyang ibang squad din ito tulad sa pa-squad ng Demon Defense Force. At nang makatulog na nga ang binata ay bigla na lamang lumutang sa kanyang kwarto si Commander Tenka nang nakangiti. Kinabukasan ay ipinakita naman na nagtungo sila Yuki, kasama si Hamari at Kyoka sa dorm ng 6th Squad, kung saan ayon sa kanilang commander ay may pag-uusapan nga lang daw sila ng 6th Squad commander na si Tenka. At habang naghihintay, since caretaker itong si Yuki, ay iniutos ni Kyoka sa binata na tumulong muna sa mga gawaing bahay ng 6th Squad dorm. Masayang sinunod naman ito ni Yuki at kinagagalak niya raw na makatulong sa ibang squad, na kinilig na naman ang pasalamatan mismo ng pagkakatekute na 6th Squad Commander. Wala nang ang sinayang na oras pa ang binata at agad nag-ikot-ikot na sa dorm, ngunit nadismaya dahil wala naman daw siyang lilinisin pa dahil dati nang malinis, hanggang sa napadpad na nga lang ito sa paglalaba, kung saan lubos na mula na naman at puro panty at bra ang sa kanya ay nakabalandra.
Habang sa kanilang dorm ay todo naman ang pagkamis sa kanya nitong si Shushu, na naisip ang ilaan na lamang ang oras, bagamat ayaw, sa paglinis ng kanyang makalat na kwarto. Balik kay Yuki kung saan naman problema na nga ang binata at kailangan niya maghatid ng damit sa baliw na ate ni Hamari, ngunit nang mapagtanto na walang tao sa kwarto nito ay binuksan na ang pinto. Sa gulat ni Yuki ay sandamakmak na larawan na nga ni Hamari ang nakita niya sa bawat sulok ng kwarto, na agad nang napatakbo sa mga nakitang tila pinakatatagong sekreto. Di pa man nakaka-recover sa mga nakita ay nagulantang na naman ang binata nang maabutang natutulog si Sahara nang naka-underwear lamang sa sofa ng dorm, at nang bandang tatakpan niya na sana ang buong tanawin ay bigla na lamang siyang hiniblot ng dalaga at tila nananaginip ng isang eksenang kay Lupit. Bagamat ng laban ang ating bida ay wala naman ang nagawa sa lakas nitong si Sahara, at tinanggap na lamang ang kapalaran na tila nanunod sa karagatan ng Bataan. Sorry na nga lang si ate sa ating bida, na siya nang sinamahan siya sa pag-ikot ng kanilang dorm. Hanggang sa kalaunan ay makita na nga nila si Hamari, na hinihintay si Yak Hai-ho na matapos sa pag-workout at kakausapin nga raw niya. Namangha na nga itong si Hamari sa mga nasasaksihan, at sa sipag na ipinapakita ng kanyang ate, na ayon dito kay Sahara ay napakasipag daw talaga kahit noon pa man, sabay tinanong na nga si Hamari kung lodi daw ba nito ang ate niya. Ayon naman kay Hamari ay napakabaho raw ng ugali nito, pero kung sa academics at iba pa ang usapan ay pambihira raw talaga ito na maging siya ay nais niyang matutunan dito. O diba, ika naman ni Sahara at ipinaliwanag na fan daw siya ng theory na ang peach ability nila ay nakabase sa kanilang nature at knowledge. Kung saan sa kaso nga raw ni Hamari, ang desire nito na matuto mula sa ate niya ay siyang naging reflection ng ability niya, at dito rin kay Yak Hai-ho na nakokontrol ang oras, na bagamat tsundere ay grabe at todo-todo ang pagnanais na makilimes ng oras mula kay Hamari. Poker face na nga lang ang dalaga sabay ribat kay Sahara at di nga naniniwala sa sinasabi nito. Hanggang sa maging si Yuki ay nakisawsaw na rin at lapitan na nga lang daw nito ang ate niya hindi yung ang dami pang sinasabi pa, hihihi. Napangiti na nga si Yak Hai-ho nang abutan siya ng good morning nitong si Hamari, sabay attitude na naman since tsundere nga raw siya. Habang sila Sahara naman ay pangiti-ngiti lang sa tabi, at what if ipakita na nga lang daw nila ang kwarto ni Yak Hai-ho kay Hamari nang mas maging close ang dalawa, na ikinabahala na nga ng ating bida. Sa meeting naman ang dalawang commander ay iminungkahi na nga ni Kyoka na i-track down nila ang humanoid Shuki, at sila na mismo ang gumalaw kaysa naghihintay lamang. Magandang simulan nga raw nila ang investigasyon doon sa crater na pinagkumpulan last time ng mga Shuki at unang beses na naka-encounter sila ng humanoid. Wala namang naging kontra dito si Tenka at agad sumang-ayon sa plano ni Kyoka, dahil maging siya ay curious din sa bilang ng mga ito at so far ang nako-confirm nilang humanoid ay 4 pa lamang. Teka diba dapat 3 na lamang since napatay mo na yung isa, ika naman ni Kyoka. Ayon naman kay Tenka ay may pakiramdam daw siya na di pa talaga ito patay, hanggang siyang tunay nga ay pakitang buhay pa ito, na ipinakita sa kuta nila kasama ang iba pang humanoid, sabay pa flashback ng nakaraang laban nito, kung saan barely itong nailigtas ni ate na pinakilalang si Shakoko. Ayon pa dito ay basura nga raw ang naging plano ng kurokuryenteng humanoid na pinakilalang si Rairen, na maging ang Muren ang humanoid ay sumang-ayon, na pinakilalang si Shoryo. Dito ibinida na nga ni Shakoko ang kanyang plano, na siya na nilang gagawin sa susunod na pag-atake, ngunit pansamantala ay laylo muna sila hanggat di pa raw sila kompleto ng 6 pa nilang kasamahan. At bago matapos ang meeting nila Kyoka at Tenka ay iminungkahi ng 6th Squad Commander na kung maaari ay sa kanya na raw ang binatang slave na kinagulat na nga ni Kyoka. Pag-ulat na rin lods ng like at subscribe ko dyan, hihihi. Ibigay sayo si Yuki, tanong at pagtataka na nga ni Kyoka sa kapwa commander nito. Oo, sagot naman ni Tenka at gusto nga raw nito ang binata sa squad nila. Namayagpag ako sa academics since bata pa ako, at kita naman sa naabot kong ranggo ngayon, ngunit sa kasamaang palad ay may kalungkutan ang personal kong buhay, ika na nga ng dalagang commander sa kanya. Kailangan nga raw niya ng isang pet, na magbibigay sa kanya ng kasiyahan at kaginhawaan matapos ang isang nakakapagod na araw. Dito na nga iminungkahi ni Tenka na kung sakaling mapagbigyan nito ang hiling niya, ay i-endorse niya ito sa susunod na Supreme Commander election. Napangiti naman si Kyoka at sinabing magiging Supreme Commander siya sa sarili niyang paraan, at hindi dahil sa paggamit ng iba, na nagpaara-ara na nga lang kay Tenka,
Sabay humirit pa rin na kung maaari raw ay may date niya na lang ang binata sa free time niya. Nagulangtang na nga si Yuki nang ibalita ito ni Kyoka sa kanya at ayon sa mga dalaga ay nais nga raw ni Tenka ng katuwang at inihalin tulad ang ating bida sa isang pet. Pinabatid naman ni Kyoka na sinabihan niya raw si Tenka na wala siyang kontrol sa personal na buhay nitong si Yuki, na kinabahala na nga ng binata dahil sa pagiging caretaker pa lamang niya ay ubos na halos lahat ng kanyang oras. Kinagabihan, habang nagmumuni-muni itong bida natin at iniisip ang tungkol kay Miss Tenka, ay bigla na nga lang lumutang ang nasabing dalaga sa kanyang kwarto na lubos kinagulat na nga ni Yuki. Andirito nga raw siya para personal na kitain ang jackpot nating bida, sabay tanong kay Yuki kung nasabi na raw ba ni Kyoka ang tungkol sa pagkakaroon niya ng crush dito at ang kagustuhan niya na maging boyfriend dito. Lubos na taranta na nga ang ating bida since inakalang pet ang nais ng dalaga, bagkus ay jowa pala. Bukod sa katapangan at katapatan bilang slave nitong si Yuki na lubos na gustuhan ni Tenka ay benta nga rin raw sa dalaga ang housekeeping skills ng binata. Sunod-sunod na banat na nga ang ibinira nito kay Yuki na lubos kinataranta na nga ng virgin nating binata at di kinakaya ang karisma ni Ate Tenka mo. Walang ano-ano'y mainit na halik na nga ang ibinigay sa kanya ng dalaga, at kilaunay di na rin napigilan ni Tenka ang sarili niya at nagmoment na ang dalawa. Mga moment na panoorin nyo na lang sa full episode ng anime na ito at mahirap na dito sa YouTube, hahaha. Ngunit bago pa man magtagumpay si Tenka ay aksidente nang ang inabutan ni Shushu ang dalawa sa kwarto nito at yayayain lang sana ang bida natin na maglaro ng video game, na siya nang nagulantang sa mga inabutan nito. Ano pa nga ba at sermon ang natanggap ng mga ito? At bagamat sinabi raw ni Kyoka na di siya makikialam sa personal na buhay nitong si Tenka ay mali nga raw na basta na lamang ito sumalisi sa kanilang dorm ng 10 oras ng gabi dahil napaka-emerald daw. Dagdag pa ang pag-abuso nito sa ability nito na maging sila Shushu ay ikinapuputok ng butse. Matapos ang sermon ni Kyoka ay nagpaalam na nga itong si Tenka, at kitikets na nga lang daw dito kay Yuki, habang itong commander naman ay sinabihan si Yuki na early morning practice sila kinabukasan. Bilang preparasyon at paghahanda sa kanilang mga kalaban na humanoids ay iminungkahi na nga ng kanilang commander ang pagpapahiram ng skill nito kila Nei at Shushu, kung saan nagbabago nga depende sa kung sino ang sumasakay dito kay Yuki. At depende rin sa kalalabasan ng kani-kanilang forms sila babase ng panibago nilang strategies at techniques na gagamitin pang laban sa mga humanoids. Una na ngang sumubok itong si Nei, at nang hilay nito ang kadena sa leeg ng ating bida ay agad na ngang nag-transform itong si Yuki sa panibagong form na nakabase kay Nei, na lubos kinatuwa na nga nila dahil gumana raw ang sinabi ng kanilang commander. Agad sinubukan naman na nila Nei kung ano ang iba sa form nila ni Yuki. At dito napagtanto ng ating bida na wala siyang maramdamang lakas o nibilis man lang na maski ang kanyang mga kasama ay napansin din. Ngunit ayon kay Yuki ay tila tumalas daw ang senses niya kumpara sa dati. Lubos na gulat na nga ang binata ng tila X-ray vision nang ang nakikita lahat ng di niya dapat makita, at sa sobrang talas ng kanyang paningin ay tumatagos ito sa lahat ng bagay na kanyang nasisilayan, na agad na pagtanto rin ng kanyang mga kasamahan kaya nabwisit na naman dito kay Yuki. Ngunit malaking bagay nga raw na magagamit nila laban sa mga Shuki sa isip-isip naman ni Kyoka. Bagamat medyo nababahala dahil kumpara sa learning skill ni Hamari ay mas malakas makahigop ng lakas, ang pagpapahiram niya ng kanyang skill na maangas. Matapos ang unang transformation ni Yuki ay kiss sa chicks na nga ang naging reward ni Nei sa kanya, na lubos kinataranta na nga ng dalaga dahil basta na lamang daw gumalaw ang kanyang katawan. Agad nag-sorry naman itong si Kyoka at di niya naman daw inakala na sa kanila magre-reflect ang reward system ng kanyang skill. Ano pa nga ba at tila nagka-ideya tuloy itong si Shushu at nag-ehem-ehem na nga sa tabi at siya na raw susunod dali. Pa-warning naman agad ang bungad ni Kyoka at since more on combat nga raw ang forte ni Shushu ay baka mas malala ang maging reward nito kay Yuki, ngunit imbis na matakot ay tila na-excite pa nga ang pumapag-ibig na dalaga. At may mga pasaring pa na kung talagang kailangan daw para masupil ang mga Shuki ay walang pipigil sa kanyang walang kwentang pa-reward na yan. Ay susba sana all na naman kay Yuki boy. Kalaunan ay walang patumpik-tumpik na nitong inangkasan ang binata, at dito lumabas ang panibagong form ni Yuki na tila napes manggolem lang. Bagamat mukhang malakas daw ang form ni Yuki ay tila diskumpiyado naman itong si Kyoka at kung worth it daw ba ang pagpapahiram niya ng skill sa mangtangang form ng dalawa. Kaya naman agad bumida itong si Shushu at baka lumalaki nga rin daw si Yuki parehas niya.
Ngunit sa kasamaang palad ay nadaganan lamang ang bida nating nanatiling maliit lang. Lubos na dismaya na nga itong si Shushu at hanggang bondage ng kamay lang tuloy ang naging moment nila ni Yuki, at since di gumana ang tandem nila ng binata ay iminungkahi na nga ni Kyoka na prioritize na muna nila ang tambalang Nei at Yuki sa ngayon, nakalaunan nga ay nagpaalam na muna dahil oras na ng kanyang school. Dahil sa tila na curious na nga rin ang ating bida sa buhay-buhay ni Nei ay nag-volunteer itong ihatid ang dalaga sa school, na walang kasong pinayagan naman ni Kyoka. Dito sinamantala na nga ni Yuki ang pagkakataon na tanungin si Nei sa kung bakit daw ba ito sumali ng Demon Defense Force, sa kabila ng nag-aaral pera nito. Ayon naman kay Nei ay bukod sa magandang adhikain at pagtulong na ginagawa nila sa Demon Defense Force, ay ginagawa niya nga raw ito dahil nais niyang makita ang kanyang mga magulang, na bigla na nga lang nawala, at kutob niyang marahil dahil sa Mato mishap. Agad nakarelate naman ang binata sa daing ng dalaga dahil maging siya ay nawalan din ng kapamilya dahil sa Mato mishap. Pa-explain na nga si Nei na maaaring ang kanyang ability ay nag-ugat sa kanyang nararamdaman at pananibik sa nawawalang mga magulang, at skill na nagngangalang Sure to Find Promise. Somewhere sa kung saan ay meeting na naman nga sila Tenka at Kyoka, kung saan ayon dito sa 6th Squad Commander ay iniutos raw ng Supreme Commander na kahit mahanap nila ang mga humanoid ay iwasan nilang labanan ang mga nasabing kalaban, at tila nais munang kausapin at i-assess ng kanilang Supreme Commander, na layong mas mapag-aralan ang misteryo ng Mato, masolusyonan ang problema sa mga Shuki, at kung magkataon mapigilan na maging ang paglutang ng Mato mishaps. Nakinabwisit na nga ni Kyoka at delulu raw ang Supreme Commander kung iniisip nitong pipirme lang ang mga Shuki at makikipag-usap. Kung may opinyon nga raw ang mga commander ay may pamiting naman daw ang kanilang Supreme Commander ayon na nga dito kay Tenka, ngunit huwag nga raw mag-alala itong si Kyoka dahil pinapangako nito ang full cooperation ng 6th Squad sa mga taga 7th Squad. Ano pa nga ba at bumisita na naman ang 6th Squad Commander sa bida nating lubos na namang namula nang makita ang kanyang manliligaw. Narekta nil Andy na naman nga ang bida nating natataranta. Hanggang sa natigilan na nga lang ang lahat ng bigla na lamang tumunog ang alarm. Walang patumpik-tumpik na Ram Espo na nga ang 7th Squad sa mga nagsilutangang Shuki, maging si Tenka ay tumulong na nga rin at siyang nag-teleport kila Yuki. Ngunit stay put nga lang daw sa tabi ayon dito kay Kyoka at hayaan silang mga taga 7th Squad na harapin ang mga kalaban. Nabahala naman si Yuki dahil tila parang bad mood daw si Kyoka. Na sinabihan na nga siyang bagamat sinabi raw niya dati na di niya pakikialamanan ang personal na buhay ni Yuki, ay di ibig sabihin di na magbabago isip niya, kaya binabawi na raw niya sinabi niya dati, at tama na nga raw ang binata sa pakikipaglandian sa ibang commander, dahil sa kanya lang daw siya at slave niya siya. Rekta laban na nga ang dalawa na may kaakibat na panggigigil mula rito kay Kyoka at mukhang kailangan nga raw ng matindi-tinding disiplina ni Yuki. Wala namang magawa ang binata kundi sumunod na lamang sa lubos ng gigigil niyang master na todo dinodomina siya. Maging ang paglutang ng isang panibagong uri ng Shuki ay wa-epek sa tindi ng original tandem natin, na binasek nga lang ang nakaharap na kalaban. Ay grabe patay agad, ika na nga lang ng humanoid na si Shikoko na pinakitang nakamatsyag mula sa malayo kasama si Shoryo, at patuloy na sinusubukan at pinag-aaralan ang abilidad ng ating mga bida. Happy-happy na nga ang dalawa habang itong si Tenka naman ay umalis na, sabay moment na naman at mukhang mas lalo pang na-in-love sa jackpot nating bida. Pasapak na rin lods ng like at subscribe ko kung buwisit rin kayo sa bida, hihihi. At syempre bilang ganti sa mga solid supporters ng Recap Candy ay may chance ka pa manalo ng 1K twice a month po ito. Comment, like, share at syempre pinaka-importante subscribe ka lang po. Mas malaki chance ng active po sa comment section, hihi, salamat.